Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Ito ay dahil nahahati ang demonic realm sa Hilaga at Timog. Sa Timog, halo-halo ang mga lahi. Kaya naman, tanging ang mga may purong dugo mula sa Hilaga lamang ang maaaring humamon sa posisyon ng hari. Sinimulan niyang ikwento ang tungkol sa pagkakaisa ng kaharian, ngunit napansin ng detector na nagsisinungaling siya. Dahil dito, inutusan siya ni Chulo na magsabi ng totoo, kung hindi, lalala ang sitwasyon. Sa huli, inamin niya na noong panahong iyon ay pinatatag niya ang Hilaga, ngunit kalaunan ay ipinatawag siya sa kontinente ng Espanya. Dahil dito, ang mga demonyo sa Timog ay naging mga hybrid at namuhay sa walang habas na pakikipaglaban. Gayunpaman, silang apat na Panginoon, kasama siya, ay natalo mismo ni Chulo at hindi nagamit ang kanilang buong kapangyarihan. Pagkatapos nito, isang taong nagngangalang Jagger ang pumasok sa demonic realm, na nagpilit sa kanya na tumakas. Nagpasalamat ang ating bida sa kanyang katapatan at tinanong kung ano ang kaugnayan ng pagsulong patimog sa Sword of the Alliance. Ipinaliwanag niya na sa gitna ng demonic realm ay may isang santuwaryo na tanging ang nagkaisa sa buong kaharian at ang may hawak ng Sword of the Alliance lamang ang maaaring makapasok. Tinanong ni Chilho kung ang taong iyon, si Juerger, ang naging bagong Demon King. Sumagot si Echo na malinaw na walang taong sapat ang lakas para maging Demon King, maliban sa ating bida mismo. Idiniin din niya na hindi kayang hawakan ng mga tao ang mga bagay mula sa demonic realm. Malamang, si Juerger ay nadungisan o nakorep na ng kapangyarihan nito. At kung mahugat niya ang espada, maaari niyang burahin ang buong mundo. Ginamit ni Chilho ang kanyang kapangyarihan sa lugar ng labanan upang hindi na makita ng lahat ang nangyayari. Bumaba siya patungo sa malaking bato. Tinanong siya ng Demon King kung talagang naniniwala siyang kaya niyang labanan ang demonic energy, dahil kung mabaliw siya, walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Hindi niya ito pinansin at hinawakan pa rin ang espada. Isang napakatinding liwanag ang sumabog. Naisip ng mga awakened kung iyon na ba ang misteryosong kapangyarihan. Ngunit agad itong natabunan ng isang masamang enerhiya. Nabalisa si Gabi, dahil noong una ay inakala niyang kakampi nila ang misteryosong kapangyarihan. Ngunit ang nararamdaman niya ngayon ay isang matinding killing intent. Sinabi ng Lancer na hindi iyon kapangyarihang basta nagpapabagsak ng mga halimaw, kundi isang napakalaking presensya ng isang dambuhalang mandaragit na handang lumamon sa lahat. Kung mananatili sila sa kanilang kinaroroonan, tiyak na tatamaan sila ng enerhiyang iyon. Dahil dito, sumigaw sila na umatras na. Ngunit si Nightmare, nang masilayan ang aura, ay nagsimulang manginig sa takot at nagtanong kung talagang nakalikha ang asosasyon ng isang Zero Awakening. Sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa isip nila, kailangan nilang tumakbo. Samantala, si Chuho na may hawak ng espada ay sinubukang bunutin ito. Ngunit isang masamang enerhiya ang nagsimulang umapaw, inuudyukan siyang hugatin agad ang espada. Ipinipilit ng enerhiya na patayin niya ang lahat. Sa huli, tuluyan ngang nabunat ng ating bida ang espada, at nagbunyi ang demonic energy dahil sa wakas ay napalaya ito. Iniutos ng ating bida na maglaho ang aura, ngunit natawa ang enerhiya, na tila kinukutsa ang isang tao na nagbibigay ng ganoong utos. Muling nagutos si Chulo, ngayon ay may kasamang nakakatakot na aura. Sa pagkakataong ito, sumunod ang enerhiya at umurong pabalik sa kristal. Hindi makapaniwala ang Demon King sa kanyang nasaksihan. Nanatili silang nakapwesto habang ilang nilalang ang biglang lumitaw sa kanilang paligid. Ipinaliwanag ni Echo na sila ang 8 tribo ng demonic realm. Noong una, 4 na Panginoon ang namuno sa Hilaga at 4 naman sa Timog, kaya 8. Silang lahat,
Nagbigay galang ang mga halimaw sa Demon King, tumugon sa panawagan ng espada. Ngunit naguguluhan sila dahil isang tao ang nasa harap nila. Nagkomento ang Minotaur na naroon nga ang Demon King, ngunit hindi niya maintindihan kung sino ang batang kasama nito. Agad na nagtanong si Echo kung baliw ba ito para tawaging bata ang ating bida. Gayunpaman, tinanong ng mga pinuno kung sino ang tunay na Panginoon ng espada. Hindi nila ito maunawaan dahil sa paningin nila, walang sino man sa kanila ang karapat-dapat. Tumingin si Chuluho sa isang kakaibang halimaw at tinanong kung sino ito. Naiinis ang pinuno dahil may isang taong tila mayabang na nagsasalita sa kanila, at nasusubok ang kanyang pasensya. Napansin ito ni Echo at inutusan ang lahat na kumalma. Inihayag din niya na siya ang ika-14 na Demon King. Napagtanto ng vampira na napakaraming taon na ang lumipas at tinanong kung siya nga ba talaga ang Demon King at kung bakit isang tao ang may hawak ng espada. Muling inutusan ng ating bida ang mga ito na sagutin kung sino ang naglagay ng 8 selyo sa espada. Ipinaliwanag ng Minotaur na sila ang mga ninuno ng 8 tribo, at ang unang Demon King ang naglagay ng mga selyong iyon. Nagulat si Echo, dahil kung totoo iyon, mahigit 1,000 taon na ang lumipas. Ipinaliwanag ng mga nilalang na nakita ng unang Demon King na darating ang araw na babagsak ang hangganan ng 5 mundo. Kaya sila isinelyo upang tumulong sa pagkamit ng ganap na pamumuno sa demonic realm kapag dumating ang panahong iyon. Napaisip si Cho tungkol sa mga hari ng 5 mundo. Tinanong ng isang halimaw kung ang tinutukoy ba niya ay ang lupain ng mga tao. Sumagot siyang oo. Pagkatapos, sinabi ng mga pinuno na uunahin nilang magpakalat ng salot upang lipulin ang mga tao, dahil matagal na raw silang hindi nakakatikim ng dugo. Hindi ito nagustuhan ni Echo at tinanong kung talagang naniwala ang unang Demon King na ang walang saysay na massacre ay makakatulong sa demonic realm. Ngunit wala ng pasensya ang ating bida. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pinalipad ang lahat ng halimaw sa ere. Isa-isa niya silang tinalo at muling ikinulong sa loob ng isang magic stone. Sa huli, isang ahas na lamang ang natira. Inutusan ito ni Chuho na sabihin ng eksakto ang binanggit ng Demon King. Inihayag ng ahas na sinabi raw ng hari na darating ang araw na magtitipon ang 5 hari mula sa 5 dimensyon sa isang digmaan. Iyon lamang ang alam nito. Pagkatapos magsalita, tinapos ito ni Cholo sa iisang atake. Napag-isip-isip ng ating bida na ang mga ninunong iyon ay tinatayang nasa antas ng Class 2 Master, at alam niyang kailangan silang lipulin bago pa nila maapektuhan ang mundo. Hindi makapaniwala si Echo na ganoon lamang nagtapos ang lahat. Tinanong ng ating bida kung gusto ba niya ang espada. Galit na sumagot si Echo na winasak ni Cholo ang lahat ng selyo sa espada at ginawa itong walang silbing bakal, tapos ngayon ay inaalok pa ito na parang mahalagang bagay. Natawa lamang ang ating bida at nagpasya silang umalis, dahil kahit papaano ay mas may nalaman na siya tungkol sa nangyayari. Pagbalik nila sa restaurant, tumakbo si Q upang salubungin sila. Sinabi ni Kan na matapos silang umalis ay wala ng lindol na naganap. Natuwa ang ating bida nang marinig iyon at muling napaisip tungkol sa 5 dimensyon at sa digmaan ng mga hari. Sa kontinente ng Espanya ay may titulong Hari ng Mundo. Ibig sabihin, may isa ng hari roon. Ang isa pa ay si Echo, ang Demon King ng demonic realm. Kaya malinaw na 2 na ang hari sa mundong ito. At doon niya napagtanto na may iba pang mga hari sa iba pang dimensyon. Tinanong ng Demon King kung wala na ba siyang maisip at bakit pa niya pinipilit iligtas ang mga tao, gayong malinaw naman na wala. Siyang balak pamunuan ang mundo. Sumagot ang ating bida na kailangang protektahan ang mundo. Ngunit aminado siyang nag-aalala siya dahil tila unti-unting nawawala sa kontrol ang lahat, at hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Dahil dito, tinawag niya si Echo, ngunit nadatnan niya itong hinahaplos si Klee. Tinanong siya ni Echo kung may kailangan ba siya. Sagot ng ating bida na huwag na lang, dahil nakakapagod pag-isipan ang lahat,
at inutusan na lang siyang pumunta sa palengke para bumili ng pagkain. Samantala, sa conference room ng asosasyon, pinag-uusapan nila ang muling paglitaw ng misteryosong kapangyarihan. Binanggit din nila ang biglaang pagkawala ng Magic Stone sa harap mismo ng kanilang mga mata. Sa pinakamasamang posibilidad, sinabi nilang maaaring lihim na sandata ito ng mga dayuhan. Napareact si Gabi at nagsabing maaaring hindi iyon totoo. Ipinaliwanag niya na kung kalaban ang misteryosong kapangyarihan, wala itong dahilan para iligtas sila ng maraming beses. Binanggit din niya ang insidente sa City Expansion Project kung saan mahigit 100 Level 1 at Level 2 Magic Stones ang nakuha ngunit bigla na lamang naglaho. Hindi siya naniniwalang sila ang tunay na target. Sumang-ayon ang ilang awakened sa kanyang obserbasyon. Iminungkahi ng kalihim na lumipat na sila sa susunod na paksa, ang ulat tungkol sa paglitaw ng mga bagong halimaw. Ipinabatid ng babae na ang Undertaker ang magpapaliwanag nito. Ipinaliwanag ng Awakened na may dalawang uri ng bagong natuklasang halimaw, ang Mechanical Monsters at ang Spirit-type Monsters. Sa kaso ng mga espirito, hindi raw sila mahilig makipaglaban at wala silang interes sa mga tao. Nagpatuloy ang pagpupulong habang si Gabi ay nananatiling malalim ang iniisip. Kinahapunan sa lungsod, nagtungo si Echo upang bilhin ang mga sangkap na ipinabili ng ating bida. Habang naglalakad, may naamoy siyang kakaiba. Agad niyang napansin na iba ito sa demonic energy ng espada. Kaya napagpasyahan niyang ito ay black magic, ngunit isang mas komplikado at mas mapanganib na uri ng mahika. Ngunit sa huli, nasasabik pa rin siya dahil iniisip niyang problema ito ng mga tao, at sa bandang dulo, sila rin ang magpapatayan dahil sa masasamang hangarin. Dahil sa ganoong pag-iisip, muling nagbigay ng malakas na kuryente ang item sa kanyang ulo. Lalong nena si Echo dahil hindi man lang siya makapag-isip ng masama ng walang kaparusahan. Sa sandaling iyon, may napansin siyang tindahan ng candy sa tabi at naisip niyang tingnan kung may mabibili siyang maganda roon. Samantala, sa restaurant, naglalaro si Q kasama ang kanyang kuting nang biglang lumitaw ang isang aninong may tusong ngiti, sinasabing sa wakas ay natagpuan na niya ang baby dragon. Si Echo iyon, at sa kanyang misteryosong aura ay ipinakita niyang bumili siya ng tsokolate para kay Q. Natuwa si Q dahil mahilig siya sa matatamis. Alam ito ng Demon King kaya ipinakita rin niyang bumili siya ng ilang candy. Ngunit bago niya ibigay ang mga ito, sinabi niyang gusto niya ang karaniwan niyang kabayaran. Pagkasabi niya nito, hinalikan siya ni Q sa pisngi. Namula at tuluyang napahiya si Echo, iniisip sa sarili na gaya ng inaasahan niya, malambot at mabalahibo nga ito. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang ating bida at tinanong kung ano ang ginagawa niya, sabay sabing kumain ng dahan-dahan ang baby dragon. Tuwang-tuwa si Q nang makita ang ating bida at tumakbo papunta rito, saka siya hinalikan sa pisngi, at sinundan pa ng isa pang halik. Lalong nena si Echo nang makita ito at nagtanong kung paano niya napaamo ang mayabang na dragon gayong wala naman siyang ibinigay na suhol. Nena si Cho sa pagtawag niya ng mayabang sa isang maliit na bata, ngunit binago ni Echo ang kanyang pananalita at sinabi na gusto lang niyang malaman kung paano niya nakukuha ang mga halik ng ganoon kadali. Kapalit nito, may ibabahagi raw siyang impormasyon. Tinanong ng ating bida kung anong impormasyon iyon. Nagbabala si Echo na magsasalita lamang siya kapag ibinunyag ni Chulo kung paano siya naging ganoon kalapit sa baby dragon. Sumagot si Chulo na kailangan lang gumawa ng ilang bagay sa loob ng 10 oras kada araw, tulad ng pakikipaglaro kay Clay sa panahong iyon at huwag hayaang sumakay ito sa dambuhalang pusa. Kung gagawin niya iyon ng 1 linggo, posible raw. Hindi masyadong naniniwala si Echo dahil napakasimple naman nito. Ngunit sinabi ni Cho na ganoon lang talaga ang mga bata. Tinanggap iyon ng Demon King at nagsimulang ibahagi ang impormasyong nakuha niya. Ayon sa kanya, tila may ginawang ritual ang mga tao gamit ang black magic, at may matinding amoy ng dugo sa uninhabited zone, na parabang may isinasagawang eksperimento roon.
Napaisip ang ating bida na baka ang mga dayuhan na naman ang may kagagawan nito. Iniisip din niya kung may alam kaya ang asosasyon tungkol dito, lalo na't tila nababahala ang mga ito sa pagkawala ng espada. Medyo nakonsensya siya dahil basta na lang niya kinuha ang espada, kaya naisip niyang sa susunod na bumisita sa restoran ng mga awaken, dapat ay mag-alok siya ng libre. Tinawag niya si Clay para kumain, ngunit napansin niyang tila mas bumibilog ito. Dahil dito, tinanong niya si Kan kung nagkakaroon ba ng mga sakit na dulot ng lifestyle ang mga dragon. Sumagot si Kan na malamang hindi, dahil wala pa siyang nakitang matabang dragon o anumang katulad nito. Ngunit nang hilahin ng ating bida ang mga pisngi ng baby dragon, napagtanto niyang totoong ang bomb-igat ito. Hindi siya kumbinsido na magiging maayos ang sitwasyon kung pababayaan lang. Kaya tinawag niya si Echo, dahil alam niyang gusto nito ang baby dragon, at sinabi niyang ito na ang bahala sa pag-eehersisyo ni Kulay. Hindi makapaniwala si Echo na may ganoong problema. Samantala, sa loob ng isang kuweba sa uninhabited zone, may isinasagawang paggamot. Direktang tinurukan ng babae ng serum. Ang ugat ni Yan Wu. Biglang umumbok ang kanyang mga ugat at napasigaw siya sa sakit. Sa sandaling iyon, pumasok ang dalawang lalaki at tinanong kung nararamdaman na ba niya ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihang mahika o kung may kakaiba ba siyang nararanasan. Sumagot si Yan Wu na wala pa siyang napapansing abnormal na sintomas at mukhang kailangan pa nilang maghintay. Ipinahayag ng dalawa na may natanggap silang ulat na posibleng may zero-class awakened sa asosasyon. Ngunit nagtataka sila, dahil kung totoong may ganoong kalakas na tao roon, wala sanang dahilan para patagilan pa ang mga alitan. Tinanong ni Yan Wu kung ano na ang balita tungkol sa lunas ni Eva, dahil iyon ang mas mahalaga sa kanya. Sumagot ang mga ito na naibigay na ang unang yugto ng paggamot, ngunit nag-aalala sila sa magiging gastos. Sinabihan sila ni Yan Wu na huwag ng paligoy-ligoy. Kung may ipapagawa sila sa kanya, sabihin na nila ng diretsyo. Hindi nag-atubili ang dalawa at sinabi na kung ganoon, mayroon nga silang isang misyon para sa kanya. Samantala, bumalik na tayo sa restaurant. Nagkomento ang ating bida na matagal-tagal na ring hindi nagpapakita ang mga awakened para kumain sa restaurant. Sa tingin niya, hindi pa rin nila napapansin ang tungkol sa dark magic at mas abala pa sila sa pagkawalan ng Sword of the Alliance. Dahil dito, naisip niyang dapat mag-alok siya ng ilang libre kapag dumating ang mga ito. Samantala, paulit-ulit na tinatawag ni Echo si Clay para maglaro. Napapansin ito ng ating bida at naiisip niyang kakaiba, dahil tila hindi na lumalaki ang bata. Hindi niya alam kung likas ba itong katangian ng mga dragon. Reklamo naman ng Demon King na hindi madaling makipaglaro kay Clay, mas gugustuhin pa raw niyang makipaglaban sa isang adult dragon. Natawa ang ating bida at binigyan si Clay ng puding dahil sa maayos nitong pag-uugali. Tiningnan ng bata ang kanyang munting teddy bear at nagkunwaring may ibinubulong ito sa kanya. Pagkatapos, humiling siya na bigyan din si Gory. Binuhat siya ni Cho habang patuloy itong nagmamakaawa na bigyan din ng puding ang maliit na oso. Natatawa man, naglagay pa rin siya ng isa pang puding para sa teddy bear. Ngunit alam na niyang tuso ang bata at gusto lamang makadagdag ng isa pa. At gaya ng inaasahan, sinabi ni Clay na ayaw daw ni Gory ng puding, kaya siya na lang ang kakain nito. Lumapit ang Demon King at nagtanong kung may gusto ba siyang ipabili. Sumagot ang ating bida na hindi na kailangan, dahil darating din naman ang seafood sa araw na iyon kaya maaari siyang maghintay. Nagpunta siya sa fishing center at napansin ang isang sea ram sa lupa. Naalala niyang isa rin itong halimaw mula sa kontinente ng Espanya. Kaya umiling siya ng mas maraming karne nito hanggat maaari. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaiba, parang may nakatingin sa kanya. Si Gabi iyon, na naroon din sa lugar. Iniisip ni Gabi na anuman ang hitsura niya, ang mga tao roon ay tila ordinaryo lamang. Hindi niya alam kung nagkamali ba siya ng pag-arte.
Biglang lumitaw ang ating bida sa likuran niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Nagulat siya at sinabing bumibili lamang siya ng isda, at hindi niya napansin kung kailan siya lumapit. Ngunit nag-react ang detector ni Cello, isang senyales na kasinungalingan ang sagot niya. Sinabi ng ating bida na naiintindihan niya at tinanong kung mahilig ba siya sa broccoli, dahil nag-iisip din siyang bumili ng ilan. Sinabi ni Gabi na ayos lang, at natuwa ang ating bida dahil pumayag siyang kumain kasama niya. Samantala, sa restaurant, nagbabasa si Kan ng isang romantikong aklat na pangkasaysayan. Naiinis siya sa wakas ng kwento dahil tila isinulat ito ng isang taong hindi pa kailanman nakipag-date sa buong buhay nito. Kahit ganoon, pinulot pa rin niya ang libro matapos ihagis, dahil iyon lamang ang paraan niya para matuto tungkol sa romansa. Hindi niya napansin ang paglapit ng ating bida. Habang nakapikit at binibigkas ang linya mula sa libro, sinabi niya, "Napakaganda mo. Maaari ko bang makuha ang numero mo?" Doon lamang niya napagtanto na si Gabi ang nasa harap niya, at hindi niya ito namalayan. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang mag-sorry ang dalaga at sabihing pinag-isipan niya iyon, at hindi raw niya tipo ang mas batang lalaki. Parang gumuho ang mundo ni Kan, dahil mali ang pagkaintindi nito sa lahat. Ilang sandali pa, dumating si Cello dala ang salad ni Gabi. Lumabas din si Q at sinabing nakakatakot ang broccoli. Tahimik na kumakain si Gabi at hinaplos ang ulo ng bata. Doon niya naisip na napakarelax ng lugar, at hindi siya naniniwalang may isang Master of the Heavens na magtatago sa ganitong kapayapang restaurant. Tumayo siya, nagpasalamat sa masarap na salad, ngunit sinabing kailangan na niyang umalis dahil may trabaho pa siya. Sumagot ang ating bida na ayos lang at napagtantong mukhang isa na namang tahimik na araw na walang masyadong customer. Naisip niyang magpahinga muna at sinabi kay Kan na maaari na silang magsara ng mas maaga. Inihanda nila ang mga karne, at ang dragon, gamit ang kanyang kapangyarihan, ay nagsimulang magluto gamit ang kanyang hiningang apoy. Biglang nabanggit ng ating bida na nakita niya ang librong romantiko na binabasa ni Kan, at napakapit ito sa kaba. Ngunit sinabi lamang ni Cholo na mukhang interesante naman iyon, hanggang sa mapansin niyang tila nagtatago si Echo sa isang sulok. Kaya tinawag niya itong lumapit upang sabay-sabay silang maghapunan. Hindi na nakatiis ang Demon King at sumama na rin. Nagtagayan sila at nagdiwang para sa masarap na hapunang kanilang pagsasaluhan. Pagkatapos kumain, napansin ng ating bida na tila malungkot si Kan at naisip niyang baka nasobrahan siya sa panunukso rito habang nagdi-dinner. Upang makabawi, binuksan ng ating bida ang kanyang subspace at sinabing may nakuha siyang magandang bagay. Inilabas niya ang espada at ipinakitang regalo niya ito. Nagulat ang lalaking may pulang buhok at nagtanong kung seryoso ba siya. Nang hawakan niya ang espada, taos-puso siyang nagpasalamat at sinabing napakaganda nito. Samantala, gabing-gabi na at nakaupo si Gabi sa ibabaw ng isang puno. Iniisip niyang hindi naman naging masama ang araw niya, nakakain siya ng masarap na salad, at kahit magulo ang kanyang mga iniisip, mas gamaan ang pakiramdam niya. Bigla siyang may narinig na ingay. Paglingon niya, sumulpat ang isang halimaw at winasak ang puno, dahilan upang magulat siya nang makita kung sino iyon. Si Yan Wu yun, ngunit iba na ang kanyang anyo, tila sumailalim sa isang mutasayon. Ang halimaw ang unang umatake at itinapon si Gabi ng malayo. Pagbangon niya, napansin niyang kakaiba ang bilis nito. Hindi niya maalalang ganoon ito kabilas noon. Mas lalong nakakatakot ang bago nitong anyo. Nais sana niyang tumawag ng tulong, ngunit napagtanto niyang nasira ang kanyang communicator watch dahil sa unang atake. Sa sandaling iyon ng pagkaabala, sumugod si Yan Wu at tinamaan siya ng malakas sa tagiliran, sapat para maramdaman niya ang matinding sakit. Agad siyang tumakbo at umakyat sa isang puno upang makatakas. Muling kikilos sana ang halimaw, ngunit ang gamot sa kanyang katawan ay tila lalong lumalala ang epekto. Nagsimula siyang umubo ng berdeng malagkit na likido at bumagsak sa lupa, hindi na gumalaw.
Isang paniki na nagmamasid ang nagulat na tumagal ng 13 oras at 21 minuto bago bumigay ang halimaw. Ibig sabihin, kailangan pang pagbutihin ang bagong gamot dahil nabigo itong patayin ang shadow cat. Habang sinusuri nito ang sitwasyon, bigla itong tinamaan ni Hedori at bumagsak sa lupa. Kinuha ng pusa ang paniki sa bibig nito. Paglingon ni Hedori, nakita niya ang dambuhalang tigre na dinidilaan ang walang buhay na katawan ni Yanwu. Nang magtama ang kanilang mga mata at masilayan niya ang brutal nitong mukha, natakot siya ng husto at tumakbo palayo nang hindi na nagdalawang isip. Samantala, sa restaurant, lumabas ang ating bida upang itapon ang basura at nakita ang dambuhalang pusa na may kagat na paniki. Ngunit sa pagkakataong ito, tila sinisikap ni Hedori na kunin ang kanyang pansin. Napansin ni Cholo na may mali, kaya sinabi niyang pangunahan siya ng pusa. Ilang sandali lamang ay nakarating sila sa kagubatan. Nakita ng ating bida ang dambuhalang tigre na galit, pinuprotektahan ang katawan na nakahandusay sa lupa. Ngunit agad nagbago ang sitwasyon. Ang mabagsik na tigre ay biglang naging tila inosenteng kuting sa ilalim ng nakakatakot at mabagsik na tingin ng ating bida. Malamig nitong sinabi na wala siyang balak saktan ang lalaking nasa lupa. Lumapit siya sa katawan at nagtaka kung bakit naroon ang halimaw sa lugar na iyon. Naisip pa niya kung baka natalo ito sa isang laban. Ngunit napansin niyang walang anumang sugat sa katawan. Sa katunayan, tila isang lubos na panalo pa nga ang naganap sa panig nito. Maingat niyang sinuri ang berdeng malagkit na likido at napagtantong kahawig ito ng ginamit ng mga dark mage na nakilala niya sa kontinente ng Espanya. Kapag itinurok ito sa katawan, tumataas ng 4 na beses ang pisikal na kakayahan ng gumagamit. Ngunit kapalit ng panandali ang lakas na iyon ay ang sariling buhay. Gayunpaman, napansin din niyang hindi pa talaga patay si Yanwu, may paghinga pa ito. Nang gamitin niya ang kanyang kakayahang magsuri, nakita niyang neutral ang disposisyon nito, kaya hindi ito lumalaban para pumatay. Napansin ng ating bida ang isang bote sa tabi at naisip niyang sapat na iyon. Sa sandaling iyon, nagsalita ang lalaki at nagtanong kung naroon ba siya para patayin siya. Sumagot ang ating bida na hindi, dahil malapit na rin namang matapos ang kanyang buhay. Sinabi ni Yanwu na nauunawaan niya, tila iyon na ang kanyang katapusan. Ngunit itinanggi iyon ng ating bida. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang sipsipin palabas ang lahat ng dark magic mula sa katawan ni Yanwu at inilagay ito sa bote. Pagkatapos ay sinabi niyang iyon lamang ang kaya niyang gawin, dahil wala siyang anumang hilang class. Sinabihan niya itong mabuhay sa sarili niyang lakas. Dahan-daang ipinikit ni Yanwu ang kanyang mga mata, wala na siyang natitirang lakas. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga awakened sakay ng isang agila at lumapag sa harap ng halimaw. Sinabi ng Lancer na malaking tapang ang magtungong mag-isa sa sentro ng lungsod. Nagalit ang dambuhalang tigre, ngunit pinakalma ito ni Yanwu at sinabing wala siyang balak makipaglaban, at kaya siya ay sumusuko. Si Gabi, sugatan, ay nanunood mula sa malayo. Nang magtama ang kanilang mga mata, bumalik sa kanyang alaala ang sandaling naipukol niya ang malakas na atake. Dahil nawalan siya noon ng kontrol, nakaramdam siya ng pagkailang. Sa huli, tinanggap na lamang niya ang pagkakakulong ng kusa. Samantala, sa restaurant, tinitigan ng Demon King ang berdeng malagkit na likido at kinumpirmang isa itong steam package. Hindi ito naunawaan ng ating bida, kaya ipinaliwanag ni Echo na bihira itong gamitin sa Demon Kingdom dahil sa matitinding side effect nito. Dagdag pa niya, maraming uri ng dark magic. May isa mula sa sangay ng sumpa na karaniwang ginagamit ng mga assassin, ginamit na rin niya ito noon sa sarili, ngunit wala itong naging epekto. Napagtanto ng ating bida na tila nakikipaglaro ang mga dayuhan sa ipinagbabawal na kapangyarihan. Habang hawak niya ang natitirang dark magic, bigla itong sumabog sa kanyang kamay. Tahimik siyang uminom ng beer, habang ginagaya siya ni Klee sa pamamagitan ng pagkain ng mansanas. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang gabi.
Samantala, sa base ng mga dayuhan, nakatanggap sila ng ulat na naputol ang komunikasyon sa paniki. Ayon sa kanilang impormasyon, napatay na ang halimaw. Nagtanong ang isa kung hindi ba sayang iyon dahil napakakapakipakinabang ng lalaki. Hindi sumang-ayon si Dan dahil para sa kanya, kapakipakinabang lamang ang Awaken para sa pagpapabuti ng sakit ni Eva. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa dalaga at sinabing sila ang may responsibilidad sa paghawak sa kanya, isang bagay na labis niyang ikinainis.